Okay? Sa magandang umaga sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, mga bisita, mga Bible study namin. Welcome po kayo sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. Kung angkop sa inyong kalagayan, tayong lahat ay tumayo at awitan natin ng papuri ang Diyos ni Jehovah sa awit 147. Halaw ito sa awit 37:9. Okay, ngayong umaga mga kapatid, makapakinig tayo ng Salig Bibliang Pahayag na ang tema ay, posible bang mabuhay magpakailanman? Mararanasan mo ba ito? Inuulit ko, posible bang mabuhay magpakailanman? Mararanasan ba natin ito? Ito ay ipapahayag sa atin ni Brother Julius Jomok Jr. ng Kaligayahan Kongregasyon. Pakisuyo, Brother Jomok, handa na kayong makinig. Nang mamatay si Harriet noong 2006, ang buhay po niya ay umabot ng 175. Ulitin ko, nang mamatay si Harriet noong 2006, ang buhay niya ay umabot ng 175. Nagulat po ba kayo sa haba ng buhay ni Harriet? Ang totoo, hindi po tao si Harriet. Pakita po natin yung picture niya. Ayan po si Harriet. Isa po siyang Galapagos tortoise mula sa Sunoon sa Australia. Kung ikukumpara natin ang buhay ni Harriet sa buhay natin, o di ba't napakahaba nito? Pero kung ikukumpara naman natin ang buhay niya sa ibang nilalang, ng totoo, ordinaryo lang po ito. Halimbawa, pamilyar po ba kayo sa mga punong kahoy na Bristol cone pine, giant sequoia, cypress at spruce? Ang totoo, umaabot ang buhay ng mga ito ng 3,000 to 4,000 years. Hindi ba't napakahaba? Salamat po sa larawan. Pero bakit po ganoon? Tayo mga tao na tinuturing na pinakamataas na uri ng buhay
ay may average lang ng 70 to 80 taon. Napakabilis ng panahon at napakaikli ng buhay ng tao. Kaya mula noon hanggang sa ngayon, maraming mga tao at mga siyentipiko ang nagsisikap na mapahaba ang buhay ng tao o makamit pa nga ang buhay na walang hanggan. O halimbawa, pamilyar po ba kayo sa tinatawag na chronics? Ang ginagawa po nila, pinapayelong isang taong namatay dahil sa sakit. Ginagawa nila ito kasi kapag dumating na yung panahon na mahanap na nila yung gamot doon sa sakit na iyon, may balik yung buhay niya at posible pa na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa hinaharap. No, kitang-kita natin yung kanilang pagsisikap. Kaya sa ngayon, maraming mga tao at mga siyentipiko ang nagsisikap na tuklasin kung bakit tumatanda ang tao o tuklasin kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung pinapakita nito? Umaasa pa rin yung mga tao na madugtungan ng buhay, mahadlangan ng pagtanda at kamatayan, kaso lang, bigo sila. Bakit kaya gustong-gusto ng mga tao, o di ba kahit na tayo, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? O ang sagot ay makikita natin sa Biblia. Pakisuyo po, basahin natin sa ating mga Biblia ang binanggit ng Ecclesiastes 3:11. Pakisuyo po, nasubaybayan niyo ako habang binabasa ko yung mga teksto. Ecclesiastes 3:11. Nakita niyo na po? Kung nakita niyo na, ganito ang sinasabi. Ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Inilagay pa nga niya sa puso nila ang magpakailanman. Pero hinding-hindi mauunawaan ng sangkatauhan ang lahat ng gawa ng tunay na Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Sa teksto, napansin niyo yung salitang inilagay pa nga niya sa puso nila ang magpakailanman. Anong ibig sabihin nito? Ipinapakita na inilagay ng Diyos na Jehovah sa puso ng tao, sa puso natin, ang kagustuhan na mabuhay magpakailanman. At kaya kung papansinin ninyo, maraming mga tao ang nagpapagamot sa sakit, pumupunta sila ng ospital, anong dahilan? Gusto nilang madugtungan yung kanilang buhay o ayaw din nang mamatay. At pag-isipan din yung halimbawang ito, yung pagkakadesenyo ng utak ng tao. Sinasabi ng The Encyclopedia of Brain and Brain Disorder na yung capacity ng long-term memory ng utak ng tao ay halos walang limitasyon. Bakit kaya may ganitong capacity yung utak ng tao kung hindi naman ito gagamitin? Ano yung pinapakita nito? Ipinapakita na dinisenyo ng Diyos na Jehovah ang tao na mabuhay magpakailanman. At ang patunay niyan ay nasa Biblia. Kung babalikan natin yung kasaysayan ng paglalang, dun sa Genesis 1:26-31, ipinapakita na dinisenyo ng Diyos na Jehovah yung ating unang mga magulang na sina Adan at Eva na perpekto. At taglay nila yung buhay na walang hanggan. Para mapanatili nila yung kanilang napakagandang kalagayang ito, ano yung kailangan nilang gawin? Kailangan nilang sundin yung simpleng utos ng Diyos na Jehovah na huwag kumain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti at masama na binabanggit ng Genesis 2:16-17. Pero, anong nangyari? Bakit namatay sina Adan at Eva? At bilang mga ina po nila, bakit hindi natin taglay ang buhay na walang hanggan? Paano nawala ang buhay na walang hanggan? So, ang sagot ay nasa Biblia din. Tingnan natin. Basahin natin. Genesis 3:6. Muli, pakisuyo po na subaybayan niyo ako habang binabasa ko po yung teksto. Genesis 3:6. Nakita niyo na po? Kung nakita niyo na, ganito ang sinasabi. Dahil dito, nakita ng babae na ang bunga ng puno ay katakam-takam at magandang tignan. Oo, masarap itong tignan. Kaya pumita siya ng bunga at kinain iyon. At nang kasama na niya ang kanyang asawa, binigyan niya ito at kumain ito. Kaya sa tekstong nabasa natin, ipinapakita na hindi nila sinunod ni Adan at Eva yung simpleng utos ng Diyos na Jehovah na ito. Patulad ng makikita natin sa larawan, pakisuyo po. Yan. Pagkatapos kumain ni Eva, o binigyan naman niya yung kanyang asawa na si Adan, makikita natin sa larawan na hawak ni Adan yung bunga at bandang huli, kinain niya ito. Hindi po nila pinahalagahan yung napakagandang kalagayan nila at hindi nila pinahalagahan yung pagkakataon na mabuhay magpakailanman. Kusa at sinadya ni Adan at Eva na suwayin ang utos ng Diyos. Kaya nagkasala sila. Kaya ano naging resulta? Naging resulta na iwala
ang buhay na walang hanggan. Pero, ang tanong sa atin, bakit lahat ng ina po, nina Adan at Eva, kasama na tayo dyan, ay nadamay, tumatanda, nagkakasakit, namamatay? Bakit hindi natin taglay ang buhay na walang hanggan? O ang sagot din ay makikita din natin sa Biblia. Basahin natin, Roma 5:12. Muli, pakisuyo po sa ating mga Biblia. Roma 5:12. Ganito ang sinasabi. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. At dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. So sa teksto binanggit na dahil sa pagkakasala ni Adan, anong nangyari? Binanggit yung salitang, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. Naipasa ni Adan ang kasalanan, ang pagiging disakdal at ang kamatayan sa lahat ng ina po niya at kasama na tayo diyan. Para po itong sakit na napapamana ng mga magulang doon sa kanilang mga anak. O halimbawa po, pamilyar po ba kayo doon sa mga hereditary disease? So alam natin na yung ganitong uri ng sakit na ipapamana ito ng mga magulang sa kanilang mga anak tapos sa susunod pang mga henerasyon. Ang totoo, kahit gusto ng isa na pigilan ito, wala siyang magagawa. Mapapamanahan siya ng ganitong sakit sa katulad na paraan na ipamana sa atin ng ating unang mga magulang na sina Adan at Eva ang kasalanan at kamatayan. Kaya ngayon, hindi natin taglay ang buhay na walang hanggan. Pero ang tanong, binago ba ng pagkakasalang ito ni Adan at Eva yung layunin ng Diyos sa mga tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan at tumira sa paraiso? O pag-isipan po natin yung halimbawang ito. Isipin ninyo na nagpatayo kayo ng isang bahay na pangarap po ninyo. Pero isang araw, may pumasok na magnanakaw. Sinira yung ilang bahagi ng bahay ninyo. So anong gagawin nyo? Sisirain nyo ba yung bahay? Tapos magpapatayo na lang kayo ng bagong bahay? O syempre hindi. Ang gagawin ninyo, aayusin ninyo yung nasira para maibalik yung bahay na pangarap ninyo. Ganyan din ang ginawa ni Jehovah. Hindi niya binago yung original na layunin niya para sa sangkatauhan. Ang ginawa niya, gumawa siya ng paraan para maibalik yung kanyang layunin. So, hindi po nagbabago yung layunin ng Diyos sa mga tao. Gusto po niya yung pinakamabuti sa atin. Gusto niya na yung tao ay tumira sa paraiso at gusto niya na lahat ng naninirahan sa paraiso ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung original na layunin ng Diyos sa mga tao. At pangako niya po yan sa atin. Ibabalik niya yung nawala, yung buhay na walang hanggan. At binanggit po ng Isaiah 55:10-11, magiging gayon ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Jehovah at lahat po ng iyon ay sisiguraduhin niya na matutupad. Diba't napakagandang pagpapala ito sa atin? Pero, ang tanong sa atin ngayon, anong solusyon ni Jehovah? Paano niya ito ibabalik? O, bago natin sagutin yan, tingnan muna natin kung kaya ba ng medisina na ibalik yung buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba na dahil sa pagsulong sa medisina, nadagdagan yung inaasahang buhay ng maraming tao? Ang totoo, humahaba na ang buhay ng tao mula noong 19th century. Anong dahilan? Dahil sa kalinisan sa impeksyon, matagumpay na paglaban sa mga nakakahawang sakit, mga antibiotiko at bakuna. At talagang malaki yung naitulong nito dahil nabawasan yung pagkamatay ng mga tao. Isa pa, mula noong 20th century, naging napakabilis ng pagsulong sa medisina tulad ng insulin para sa diabetes, chemotherapy para sa cancer, heart surgery at organ transplant. O talagang sumulong ang medisina. At ayon po sa mga scientifico, napahaba nito ang buhay ng tao. O kaya ang tanong sa atin, ito ba ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan? Ito ba yung makapipigil sa pagtanda? O pansinin niyo po yung komento ng mga scientifico mismo sa bagay na ito. Ito yung sabi mismo nila, hanggang dito na lang ang buhay ng tao. Ano yung pinapakita nito? Sila mismo, hindi sila sang-ayon na kayang pahabain ng pagsulong sa medisina ang buhay ng tao. Kaya ang totoo, lahat ng pagsisikap na ginagawa ng mga tao ay hindi po makapipigil sa pagtanda o hindi makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Walang sino man sa atin
kahit pa yung magagaling na mga scientifico ay hindi po kayang pahabain ang buhay ng tao o hindi makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, ibalik natin yung tanong kanina. Ano yung solusyon ni Jehovah? Paano naging posible para sa di perpektong mga tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ay nasa Biblia din. At tingnan po natin, basahin natin. 1:3:16. Pakisuyo po sa ating mga Biblia. John 3:16. Ganito ang sinasabi. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa tekstong nabasa natin, anong solusyon ni Jehovah? O binanggit ng teksto, ito ang pantubos. Ano ba yung pantubos? Ito yung sakripisyong buhay ni Jesus. For example, parang may utang na kailangan bayaran. O dahil sa kasalanan ni Adan, naiwala niya yung perpektong buhay para sa lahat ng tao. Kaya kailangan din ay isang perpektong tao na nagbabayad ng katumbas na halaga. O gaya na mababasa natin dun sa Roma 5:19, dahil sa pagsuway ng isang tao si Adan, naging makasalanan ang maraming tao. Pero dahil sa pagsunod ng isang tao, si Jesus, nagkaroon ng pagkakataon ng marami na maging matwid sa paningin ni Jehovah. Gaya po ng makikita natin sa larawan, pakisuyo po. Yan, makikita natin sa larawan si Adan at si Jesus na parang nasa magkabilang panig ng timbangan. Ang naiwala ni Adan, perpektong buhay. At ang binigay naman ni Jesus ay perpektong buhay din. Magkatumbas po yung halaga ng pantubos. At dahil dito, nabuksan muli yung pagkakataon para sa mga tao na matamasa ang buhay na walang hanggan. Ano yung magiging resulta nito? Dahil sa pantubos, milyon-milyon ang mabubuhay magpakailanman sa paraiso, gaya ng layunin ng Diyos na Jehovah. Milyon-milyon na makaliligtas kapag pinuksanan ni Jehovah ang sistemang ito. At bilyon-bilyon ang mabubuhay muli at magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Isip-isipin po ninyo ito. Makakasama natin muli yung mga mahal natin sa buhay na binuhay muli. Sila, tayong lahat ay magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Napakagandang pagpapala po ito sa hinaharap. Buhay na walang hanggan ang tatamasahin natin. Kung kaya po itong ibigay ng Diyos na Jehovah noon, kayang-kaya din po niya itong ibigay sa hinaharap. Pero baka maitanong naman natin, magiging kasiyasiya kaya ang buhay na walang hanggan kapag taglay na natin ito? O sa maikling salita, magiging masaya kaya ang buhay na walang hanggan? O, tingnan natin yung isang survey na ginawa ng magazine na Psychology Today. Tinanong po nila yung mga tao na kung bibigyan ng bonus yung kanilang buhay ng 500 years, tatanggapin ba nila ito? Ang totoo, ang sumagot ng oo ay marami. Pero mayroon din namang ilan na sumagot ng hindi. O ano kayang dahilan ng mga sumagot ng hindi? O ito po yung sabi nila, kung mabubuhay ako ng ganito kahaba, pero andyan naman yung mga problemang nararanasan natin, di bali na lang. Ang ilan ay nagsasabi na ang buhay ay nakakainip pag ganyang kahaba. Magiging pare-pareho na lang yung buhay ng tao. Magiging routine na lang yung buhay ng tao. Anong masasabi nyo dito? Ganyan kaya talaga yung mararanasan natin kapag taglay natin yung buhay na walang hanggan. Ang totoo po, sa hinaharap, aalisin ng Diyos na Jehovah yung mga problema na nararanasan natin. At ano-ano ito? Una, aalisin ni Jehovah yung masasama na binanggit ng awit 37:10-11. O ibig sabihin, aalisin ng Diyos na Jehovah yung masasama. Aalisin niya yung digmaan, karahasan, krimen, pandaraya, at pati na rin yung katiwalian. Magkakaroon ng kapayapaan at katarungan sa buong lupa. Di ba't napakaganda nito? Taglay natin yung buhay na walang hanggan, taglay din natin ang kapayapaan sa buong lupa. Ano pang aalisin ni Jehovah? Isaiah 25:8. Aalisin ni Jehovah ang kamatayan magpakailanman. Wala nang kamatayan. Di na natin mararanasan yung mamatayan ng mga mahal sa buhay dahil sa aksidente, likas na sakuna, at pati na rin yung iba pang sanhi nito tulad ng binanggit ng Isaiah 33:24. Aalisin ng Diyos na Jehovah yung sakit. Wala nang magsasabi sa paraiso na may sakit ako. Lahat po ng uri ng sakit,
cancer, stroke, diabetes, o kahit pa yung mga kapansanan, yung mga ordinaryong sakit tulad ng lagnat, rheuma, Alzheimer's, katarata, high blood. Lahat pong yan ay mawawala na sa paraiso. Ano pa? Binanggit ng teksto dun sa Apokalipsis 21:4, aalisin ni Jehovah ang lahat ng dahilan kung bakit nagdadalamhati ang tao. Iiyak tayo sa paraiso, hindi dahil sa kalungkutan, iiyak tayo sa paraiso dahil sa napakaraming mga pagpapala na ibibigay sa atin ng ating Diyos na Jehovah. Di ba't napakaganda nito? Pagdating naman sa pagkain na halos problema ng lahat ng mga bansa, sa hinaharap po, wala nang maguguto, wala nang maghihirap. Dahil binanggit ng awit 70-16, magkakaroon ng saganang pagkain sa buong lupa. Wala na pong magugutom at maghihirap. So isipin natin na habang taglay natin ang buhay na walang hanggan, wala na yung mga problemang nararanasan natin. Isa pa, babalik ta rin ng Diyos na Jehovah yung proseso ng pagtanda. Binanggit ng Job 33:25 na yung mga matatanda, babalik sila sa pagkabata. So ngayon, yung mga bata, tumatanda, sa hinaharap po, yung mga matatanda, babalik sila sa pagkabata. Kaya, nai-imagine niyo po ba, mga mahal naming may edad na, yung kalagayan po ninyo nung inyo kabataan, kalakasan, nung kabataan pa, ang totoo po, mararanasan niyo po yan sa hinaharap. Habang taglay ninyo ang buhay na walang hanggan. Wala na pong salamin sa mata. Wala na pong rayuma. Wala nang wheelchair. Wala nang iinom ng maintenance. Magiging mahimbing po ang tulog ninyo at magiging tiwasay ang buhay ninyo sa paraiso. Magiging masaya ang buhay na walang hanggan sa paraisong lupa. Napakagandang mga pagpapala. Pero, baka isipin pa rin natin. O sige, taglay natin yung buhay na walang hanggan. Wala na yung mga problemang nararanasan natin. Pero baka maging routine na lang ang gagawin natin sa paraiso. Baka nakakainip pa yun, ano? Ang daming reklamo, ano? Pero ang totoo, ganito ba talaga yung mararanasan natin? Ang totoo po, walang katapusan na pagkakataon natin na pag-aralan yung mga nilalang ng Diyos, mga bagong skills, mag-travel at magkaroon ng mga bagong kaibigan. Kanina po, tinalakay natin yung capacity ng utak ng tao ay halos walang limitasyon. So pansinin niyo po yung sabi ng aklat na The Brain Book. Ang sabi, walang tao na nakagamit ng katiting na katiting man lamang ng buong potensyal ng utak ng tao. Sa isang limitadong haba ng buhay, marahil 70 o 80 taon, halos walang magagamit o nagagamit sa potensyal ng utak. Gaya ng sabi ng sumulat ng aklat, malimit na sinasabing ang ginagamit natin ay 10% lamang ng buong potensyal ng utak ng tao. Pero, lumalabas ngayon na ito isang labis-labis na pagtansya o maling pagtansya dahil marahil ang nagagamit natin ay 1% o baka 0.1% o wala pa. So, naiisip niyo po ba yon? Sa 0.1% o wala pa, di ba napakarami ng nagagawang inbensyon ang utak ng tao? Andiyan yung computer, eroplano, internet, at marami pang iba. Guni-gunihin po ninyo yun. Yung magagawa ng utak ng tao kung magagamit niya ang walang hanggang limitasyon nito. Nakakainip kaya iyon. O isa pa, isip-isipin din yung pagkalaki-laki gawain ng panunumbalik ng lupa para maging paraiso ito. Mawawala na po yung polusyon sa lupa at ilog. Napakarami po nating gagawin sa paraiso. Yung proyekto ng pagtatayo at pagtatanim, ito'y tatagal ng mahabang panahon sapagkat kakailanganin natin ng mga pagkain at bahay, hindi lamang para dun sa mga makaliligtas sa Armageddon, kundi pati na rin dun sa mga bilyon-bilyon na mga bubuhaying muli. O mahaba-habang gawain yon. Isip-isipin din na mangyayari kapag binuhay muli o yung pagkabuhay muli, matutunto natin yung ating mga ninuno, hindi dahil sa mga papeles lamang, kundi pati na rin sa mismong pakikipag-usap natin sa kanila. Tunay na hindi nakakainip yan. Isip-isipin din, makakausap natin yung mga tapat na lingkod ng Diyos na Jehovah noon. Sina Noe, Abraham, at napakarami pang iba. Naiisip nyo na ba kung ano yung mga itatanong nyo sa kanila? O mamaya, pwede nyo pag-usapan yan, ano? Pwede din tayo maglakbay sa buong lupa. O baka sa hinaharap, baka pwede nating puntahan yung ibang nilalang ng Diyos na Jehovah sa kalawakan. O abangan natin yan.
Baka iniisip din ng iba na baka mapuno itong lupa kasi napakarami ng mga taong bubuhayin muli. Bilyon-bilyon na mga bubuhayin muli. Naiisip nyo na ba na baka pwede tayong tumira sa ibang planeta? O hindi natin alam. Pero ang alam natin, walang imposible kay Jehovah at walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Marami ding mga galaxy, mga bituin, ang hindi pa natutuklasan. Sa hinaharap kaya, matutuklasan kaya natin sila. At isa pa, yung pambuong daigdig na gawain ng proyekto ng pagtuturo upang yung mga bilyon-bilyon na mga bubuhaying muli ay makaalam ng katuparan ng mga layunin ng Diyos tungkol sa lupa at kung ano ba yung kailangan nilang gawin upang maging karapat-dapat sa buhay magpakailanman. Gaano kaya kahaba iyon, ano? Gaano katagal? O ilang uri din ba ng ibon, hayop, isda, at mga halaman ang alam mo? Sa paraiso po, magkakaroon tayo ng sapat na panahon para makilala natin ang lahat ng ito. Ilang prutas po ba ang alam nyo ang pangalan? Ilang prutas na ba ang inyong natikman? Sa paraisong lupa, sisiguraduhin ko na matitikman ko ang lahat ng ito. Sa ngayon, may mga libo-libong hayop sa ilalim ng dagat ang hindi pa natutuklasan. Ayon po yan sa mga mananaliksik. Sa paraiso kaya, ano kaya ang itsura nila? O abangan din natin yan. Pero ito yung pinakamaganda sa lahat. At tiyak na magugustuhan din ninyo ito. Yung binanggit ng Roma 11:33. O pakisuyo po sa ating mga Biblia. Basahin natin. Roma 11:33. Ganito ang sinasabi. Talagang kahanga-hanga ang saganang pagpapala, karunungan at kaalaman ng Diyos. Di maabot ng isipan ng mga hatol niya at di matunton ang mga daan niya. Sa teksto, binanggit na yung karunungan at kaisipan ni Jehovah, hindi ito maabot ng kaisipan ng tao. So anong kahulugan ito? Dahil sa walang limitasyon ang kaalaman ng Diyos na Jehovah, wala ding limitasyon na matututo tayo tungkol sa Kanya. Araw-araw po, marami tayong matututuhan kay Jehovah at wala itong katapusan. Lalo nating makikilala ang Diyos na Jehovah. Di ba ito yung pinakamaganda sa lahat? Sa ngayon, kakaunti pa lang yung kaalaman na nalalaman natin kay Jehovah, di ba nag-uumapaw na yung ating kasiyahan. Ang totoo, sa paraiso, napakalawak, walang katapusan, at patuloy natin siyang makikilala at sasambahin. Talagang napakaganda po noon. Nai-imagine niyo po ba? Isang kasiyasiya ang mabuhay magpakailanman sa paraiso. Tiyak na tiyak po ako na nananabik na tayong lahat na tamasahin ito. Pero may tanong muli sa atin. Mararanasan kaya natin na mabuhay magpakailanman? Makakamit kaya natin ito? O tingnan natin yung isang paglalarawan. Para makakuha tayo ng prize at reward sa isang palaro, syempre para manalo, kailangan muna nating magsikap o mag-effort, magsakripisyo para matanggap natin ito. Sa katulad na paraan, ginawa ng Diyos na Jehovah at ni Jesus na maging posible na matamasa natin ang buhay na walang hanggan, pero syempre, di pwedeng wala tayong gagawin. Tulad ng ilustrasyon, kailangan nating magsikap, mag-effort, magsakripisyo para matanggap natin ang buhay na walang hanggan. At ang isa na kailangan nating gawin ay yung binabanggit ng John 3:36. O basahin natin sa ating mga Biblia. Juan 3:36. Ganito ang sinasabi. Ang nananampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang sumusuway sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay na iyon, kundi mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya sa teksto, ano yung kailangan natin gawin? Binanggit na manampalataya. O saan? Walang iba kundi sa pantubos na ibinigay ni Jehovah at ni Jesus para maging posible ang buhay na walang hanggan. Ano po ba yung ibig sabihin ng manampalataya? Ito ay nangangahulugan ng pagkilos. Hindi lang tayo basta naniniwala, kundi meron itong kasamang gawa. At sa paanong paraan? Kailangan nating alamin kung ano ang gusto ng Diyos na Jehovah at dapat natin itong sundin. At para malaman natin kung ano ito, kung ano yung gusto ng Diyos na Jehovah, basahin natin yung huling teksto. Basahin natin. John 17:3. Pakisuyo po muli sa ating mga Biblia. John 17:3. Sige po, hihintayin ko po kayo. John 17:3. Ay, nakita niyo na po? Ayun, mukhang nakita na. Ganito ang sinasabi. Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at ang isinugo mo si Jesucristo. Oo,
pagkuha ng kaalaman kay Jehovah at kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, ang Biblia. Kaya po sa mga bisita namin na nandito, na hindi pa po natatry na mag-aral ng Biblia, inaanyayahan po namin kayo. Inaanyayahan po kayo ng ating Diyos na Jehovah na mag-aral ng Biblia sa isa sa mga saksi na nandito po. Sa mga Bible study naman natin, patuloy lang kayong mag-aral ng Biblia. Patuloy po kayong sumulong. Patuloy na dumalo sa mga pagpupulong na kagaya nito. Patuloy na kilalanin si Jehovah at si Jesus. Dahil nangangahulugan po yan ng buhay na walang hanggan. Tayo din naman ng mga bautismado na patuloy na pasulungin ang pakikipagkaibigan natin kay Jehovah. Patuloy na patibayin yung kaugnayan natin sa Kanya. Patuloy na ibigin si Jehovah ng buong puso at manampalataya na may kasamang gawa para matamasa natin ang buhay na walang hanggan. Ngayon ay balikan natin si Harriet sa simula ng pahayag na ito. Ang buhay ni Harriet ay umabot ng 175. Napakahaba, ano? Pero ang totoo, kapag ibinalik na ng Diyos na Jehovah ang paraisong lupa, yung 175, walang-wala iyan. Dahil buhay na walang hanggan ang ating tatamasahin. Maraming salamat, Brother Jomok. At talagang pinaalala mo sa amin na ang tunay na layunin ng Diyos na Jehovah ay buhay na walang hanggan. Siguradong nasasabik tayo lahat na tamasahin natin ito. So, kara-karaka mga kapatid, sunod natin ang pag-aaral ng bantayan. Ito pangunahan ni Brother Ray Baring. Bago tayo magpasimula mga kapatid sa ating pag-aaral sa bantayan, tayo muna iaawit, pakisuyong tumayo kung angkop sa inyong kalagayan. Awitin natin yung song number 131, Ang Pinagsama ng Diyos, Mateo 19:5 at 6. Baybayan natin ang himig. Ang tema na pag-aaralan natin sa umagang ito ay patuloy na patibayin ang pagkakaibigan ninyong mag-asawa. Hango ito doon sa temang teksto sa Kawikaan 18:24. Sabi doon, may kaibigang mas malapit pa kaysa sa isang kapatid. So nakita natin yung pinag-uugnay yung pagiging matalik na kaibigan sa pag-aasawa. No? Kaya anong matututunan natin sa ating pag-aaral ngayong umaga? Bueno, magiging masaya ang pag-aasawa o pagsasama ng mag-asawa
kapag matalik nilang kaibigan ang isa't isa at kapag pareho nilang mahal si Jehovah. Kaya meron tayong mga punto na matatalakay na may kaugnayan doon. No? So, una, pag-uusapan natin, paano ba makakapili ng isang taong magiging kaibigan mo ng habang buhay, no? Para ito doon sa mga single. Pero pag kami asawa na, matatalakay din natin kung paano magagawang mapanatili yung pagiging magkaibigan ninyo o best friend ninyo sa isa't isa. No? At syempre, kung paano masosolve o mapapanatiling malapit kay Jehovah o malapit sa isa't isa kahit may mga problema. Kaya napakaganda ng ating matatalakay sa ating pag-aaral ngayong umaga. Inaasahan ng inyong pakikibahagi sa ating pag-aaral. Umpisahan natin mga kapatid, basahin natin o subaybayin natin yung pagbasa sa unang parapo. Pakisuyan natin si Brother Ocfemian sa pagbasa. Regalo mula kay Jehovah ang mabubuting kaibigan. Mahal nila ang Diyos at mahal nila tayo. Masaya sila kapag masaya tayo. Nandyan sila kapag may problema tayo. At nagpapayo sila kapag kailangan natin iyon. Hindi sila nangiiwan at mapagkakatiwalaan natin sila. Talagang nagpapasaya sa puso ang ganyang mga kaibigan. Salamat. Tanong sa unang parapo, bakit regalo mula kay Jehovah ang mabubuting kaibigan? Cham-cham, sa'yo. Mahal nila ang Diyos at mahal nila tayo. Ayun. Oh, salamat. Si Ethan naman. Masaya sila kapag masaya tayo. Nandyan sila kapag may problema tayo at nagpapayo sila kapag kailangan natin iyon. Ayun. No. So, napakahusay na. No? Pagka meron tayong best friend. Ano pa? Meron pa? Tayo nakita? Si Sister Teresa. Karagdagan lang po, yung mga kaibigan po, meron silang magagandang katangian tulad po ng pag-ibig at kasama din po natin sila sa hirap at ginhawa. At handa po silang magbigay ng payo sa panahon na kailangan natin yun. At tapat din po sila at mapagkakatiwalaan. Kaya po sabi sa Kawikaan 27:9, ang isang mabuting kaibigan ay nagpapasaya sa puso. Ayan. Kaya talagang masasabi natin na regalo galing kay Jehovah ang isang mabuting kaibigan. So, tignan natin anong kaugnayan nun sa mga mag-asawa. Tignan natin sa 2. Napakahalagang maging matalik na magkaibigan ang mag-asawa. Kailangan nilang patuloy na magsikap para maging mas malapit sa isa't isa. Kung pababayaan nila ang pagkakaibigan nila, pwede silang malungkot, magalit, o maging hindi masaya sa pagsasama nila. Pero kung papatibayan nila ang pagkakaibigan nila, magkakaroon sila ng pinakamalapit na ugnayan na pwedeng maranasan ng dalawang tao. Sa artikulong ito, aalamin natin kung paano iyan magagawa ng mga mag-asawa. Pero tingnan muna natin kung paano makakapili ang mga single na Kristiyano ng mapapangasawa na magiging best friend nila habang buhay. Kasi mga kapatid, subaybay natin yung pagbasa sa Mateo 19:6. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinumang tao. Salamat. May kaugnayan doon sa teksto, ito yung tanong natin. Bakit mahalagang patuloy na patibayin ng isang mag-asawa ang pagkakaibigan nila? Bakit mahalaga yon? Patuloy na patibayin ang pagkakaibigan ng mag-asawa. Sister Gaspay. Dahil ayon po sa para po, kung pababayaan po nila yung pagkakaibigan nila, pwede po silang malungkot, magalit, o po kaya hindi maging masaya sa pagsasama po nila bilang mag-asawa. Ayun. So, mayroong hindi magandang disadvantage
pagka ganun ang ginawa. Brother Alburo. Sa binasa na teksto, binanggit doon na sila ay isa ng laman. Ibig sabihin, anong nararamdaman ng isa, ganun din ng isa. Kung nasasaktan ng isa, ganun din ng isa. Kung masaya siya, masaya din ng isa. Isang laman na sila eh. Ayun. So, talagang best friend. Brother Miranya. Siyo. Itinuturing nilang sagradong kaloob mula kay Jehova ang pag-aasawa. Binanggit ng Mateo 19:6, ang pinagtuwang ng Diyos ay huwag paghiwalay ng sino mang tao. Kaya itinuturing ng mga mag-asawang Kristiyano ang kanilang pag-aasawa na habang buhay na sumpaan. Kapag may problema ang mag-asawa, hindi nila iniisip na maghiwalay agad, kundi sa halip nagsisikap na ipakita ang makadiyos na mga katangian. Ang resulta, magdudulot ito ng walang hanggang kaligayahan sa pamilya. Salamat po. Brother Espejo. Ang importante dito yung ugnayan na maaaring maranasan ng dalawa. Magkakaroon ng commitment ang isa't isa. Halimbawa, ang pagpapakita ng pag-ibig, respeto sa isa, mas titibay ang matatag ang pagsasama nila habang hindi pa sila nag-aasawa. At magiging matatag ang kanilang pamilya sa darating na inaharap. Salamat po. Sa likod, si Brother Emiliano. Sa likod. Mapapansin din po natin na idiniin yung pananalitang patuloy. Hindi dyan sinabi na kailangan nilang magsikap, kundi patuloy. Kasi nga may mga tendency na baka manghina yung isa, may mga pagkakataon na magkaroon sila ng problema, at yung iba pang mga nabanggit. Pero kung patuloy nilang ginagawa yung mga pagsisikap para mas maging malapit sa isa't isa, matatamo nila yung pinakamagandang kaugnayan na pwede nila matanggap. Ayan. So, talagang napakahalaga na yung pagiging magkaibigan, malapit na magkaibigan, mag-best friend na mag-asawa, ay patuloy na pinatitibay. Kaya ano yung matatalakay natin sa artikulo dito sa harap, Sister Alburo? Aalamin natin kung paano yan magagawa ng mga mag-asawa. Ayun. Tama. Pero ano muna yung uunahin natin? Sister Morante. Kung paano makakapili ang mga single na Kristiyano ng mapapangasawa na magiging best friend nila for habang buhay. Ayun. Yun muna unahin natin para may participation din yung mga single sa ating pag-aaral. Para sure na ang mapili nila ay pwede talagang maging best friend nila. Okay, so unahin natin yon. Isang taong magiging kaibigan mo habang buhay. Subaybayin natin yung 3 at 4. Bago tayo gumawa ng isang malaking desisyon, dapat nating alamin ang mga posibleng maging epekto nito, mabuti man o masama. Pwede kasi nitong maapektuhan ang buong buhay natin, kaya talagang kailangan nating pag-isipang mabuti ang ganyang mga desisyon. Ang pagpili natin ng mapapangasawa na magiging kaibigan natin habang buhay, ang isa sa pinakamalalaking desisyon na gagawin natin. Si Jehova ang nagpasimula ng pag-aasawa, kaya tama lang na magpagabay tayo sa kanya kapag pumipili ng mapapangasawa. Gusto niyang makahanap ang isang lalaki ng mahusay na asawang babae at ang isang babae ng mahusay na asawang lalaki. Alam ni Jehova kung ano ang makakabuti sa atin. Makakatulong ang mga prinsipyo sa salita niya para makahanap ang isang Kristiyano ng taong babagay sa kanya. Salamat. Subaybayin natin mga kapatid pagbasa ng Kawikaan 18:22. Ang nakahanap ng mahusay na asawang babae ay nakakita ng mabuting bagay at pagpapala iyon sa kanya ni Jehova. Salamat. So may kaugnayan doon sa binasa nating teksto, ito yung tanong. Ano ang makakatulong sa isa na makapili ng mahusay na mapapangasawa? Ano rin makakatulong para makapili ng mahusay na mapapangasawa?
Ayan, si Kylie. Makakatulong nga po ang mga teksto mula sa Biblia dahil salita po iyon ni Jehovah. Kung magpapagabay po tayo sa Kanya, tsak na makakapili tayo ng mahusay na asawa. Ayan. So, bakit natin masasabi na si Jehovah talaga yung magiging magandang source ng patnubay? Sister Gaton. Yung arrangement po kasi ng pag-asawa, si Jehovah yung gumawa nito, kaya naman dapat lang na sa kanya tayo humingi ng gabay kapag pupili ng mapapangasawa kasi gusto niya yung the best para sa atin. Yan. So ang maganda naman, Brother Alburo. May magandang payo dito na binanggit sa Isaiah 48:17 at 18. Si Jehovah ang nagtuturo sa atin. Siya ang gumagabay sa atin. Magpagabay tayo sa Kanya. At sa 18, kung makikinig lang tayo sa kanyang mga payo at utos niya, magiging masaya tayo habang buhay. Ayan. Sister Francia. Binanggit dyan yung mahusay na asawang lalaki, mahusay na asawang babae. Yun yung gusto ni Jehovah na hanapin natin. Paano tayo makakahanap ng ganoon? Kailangan pala nating laging magpagabay kay Jehovah sa mga prinsipyo ng Biblia. Kasi hindi ito panandali ang partner. Binanggit dyan sa paragraph, long-time partner. Napakatagal na kaibigan mo, kasama mo, na hindi mo na pwedeng ibalik. Sabi nga nila, ibalik kita sa mga magulang mo. Kaya hindi ganoon si Jehovah yung kayusan niya. Ang gusto ni Jehovah, magkasama habang buhay at hindi sila magkahiwalay. Ayan, So, hindi basta pogi at maganda, no? Ang criteria. Brother Miliano sa likod. Yung isang mahusay na engineer, gumagawa yan ng isang husay na blueprint. At yung blueprint na ito, kapag ito yung mismong binuo nung magtatayo nito, tiyak na magiging matibay. Si Jehovah, siya rin yung tagapagpasimula ng pag-aasawa. At meron din siyang blueprint, meron siyang pattern na dinisenyo para yung pag-aasawa ay maging perfecto ito sa hinaharap. Kaya kapag sinunod ng isa, yung blueprint na binigay ni Jehovah para doon sa gustong mag-asawa sa hinaharap, tiyak na magtatagumpay sila. Ayan, So, naging malinaw, Kailangan umasa tayo kay Jehovah para sa guidance. Ngayon, ano ba ang sinasabi ni Jehovah? Ano ba yung sinasabi niya tungkol sa pagpili ng mapapangasawa? So, una, tignan natin yung binabanggit sa 5. Subaybayan natin. Noong mabautisman tayo, naging kaibigan na tayo ng Diyos. At kung gusto nating mag-asawa, dapat na kaibigan din ni Jehovah ang piliin natin. Kung gagawin mo iyan, may ipapakita mong nirerespeto mo ang mga pamantayan ni Jehovah. May ituturing mo ring pagpapala mula sa Kanya ang mapapangasawa mo. Bukod dyan, maiiwasan mo ang mga problemang pwedeng lumitaw kapag hindi lingkod ni Jehovah ang napangasawa mo. Kaya hindi tamang isipin na okay lang na maging kasintahan ang isang di saksi dahil sa wala kang mahanap na mapapangasawa sa mga kapatid. Hindi rin tamang ikatwiran na posible namang maging saksi ang taong iyan. Salamat. Tanong natin sa 5. Bakit mahalaga na bautisadong Kristiyano ang pipiliin nating mapangasawa? Meron doon, sa mother's room. Tatanong si Sister Garland. Kasi naging kaibigan na po natin si Jehovah mula nung nabautismuhan tayo. Kaya dapat yung mapangasawa natin ay kaibigan din si Jehovah para maipapakita natin na nire-respeto natin ang pamantayan ni Jehovah. At isa pa po, maiwasan natin ang maging problema kapag hindi lingkod ni Jehovah ang mapangasawa natin. Kaya hindi tamang isipin na okay lang kahit hindi lingkod ni Jehovah ang maging kasintahan o mapangasawa natin. At hindi rin tamang ikatwiran na pwede naman siyang maging saksi. Ayun. So, naging malinaw yung mga dahilan, Brother Villamor. Gandang paalala din po yung binanggit sa last sentence na hindi rin tamang ikatwiran na posible namang maging saksi ang taong iyon.
Naalala ko po dito yung movie natin na What is True Love. Sinabi po doon ni Megan na kaya nyo daw baguhin si Zach kahit hindi pa po ito baptize. Pero alam po natin ang naging resulta, hindi po naging maayos ang pagsasama nila at umabot pa po ito sa punto na naisipan nilang mag-divorce. Kaya mahalaga po talaga na bautisadong Kristiyano ang pipiliin nating mapapangasawa. Ayun. Kaya malinaw yun, ano? Yun yung number 1 na tagubili ni Jehovah. Mag-asawa lang sa Panginoon. Okay. So, paano natin palawakin pa natin ito, no? Pag bautismado ba? Automatic, qualified na? O pwede na? So, tignan natin dito sa 6 hanggang 7. Pero hindi dahil bautisado ang isang tao, siguradong magiging mahusay na siyang asawa. Kaya kung may nagugustuhan ka, magandang pag-isipan ng mga tanong na ito. Paano siya makitungo sa pamilya niya? Makonsiderasyon ba siya sa iba? May respeto ba siya sa kanila? Sino ang mga kaibigan niya? Ano ang ginagawa niya kapag may hindi sang-ayon sa opinyon niya? Ipinipilit ba niya iyon? O nagpaparaya siya kung wala namang nalalabag na prinsipyo sa Biblia? Gaano kahalaga sa kanya ang pera? Pwede mo ring pag-isipan ng mga ito. Mahal na mahal ba niya si Jehovah? Nagsisikap ba siyang magsuot ng bagong personalidad? Matutulungan ba niya akong mas makapaglingkod pa kay Jehovah? Pareho ba kami ng mga goal sa paglilingkod? Sa tingin ko ba, pwede ko siyang maging best friend? Kung isa kang sister, magiging mahusay bang ulo ng pamilya ang nagugustuhan mong brother? Kung isa ka namang brother, magiging mapagpasakop kaya sa iyo ang sister na nagugustuhan mo kahit may mga kahinaan at pagkakamali ka? Kailangan ng panahon para masagot ang mga iyan. Kaya gamitin ang panahon ng pakikipagligawan at pagiging magkasintahan para makilalang mabuti ang taong gusto mong mapangasawa. Salamat. Tanong sa 6 and 7. Anong mga tanong tungkol sa taong gusto mong mapangasawa ang dapat mong pag-isipan? Maraming mga tanong. Sige, banggit lang tayo ng ilan. O kahit isa-isa, para maraming magkaroon ng bahagi. Brother Miranya. Sabi dito, paano siya makitungo sa pamilya niya? Yan. Paano siya makitungo sa pamilya niya? Ano pa? Sister Vanji. Makonsiderasyon ba siya sa iba? Ayun. Para malapit si May, yung kasunod na tanong. Yan. Taas kami. May respeto ba siya sa kanila? Ayan. Dito si Sister Villamor. Sino ang mga kaibigan niya? Ayan. Tapos yung nasa likod. Meron ba? Meron ba nagtataas yan? Ayan, sige. Si Maru. Mahal ba niya si Jehovah? Ayun. No, lumaktaw siya. Salamat. Sister Jel. Ano po ang ginagawa niya kapag may hindi sang-ayon sa opinion niya? Yan. Meron pa? Si Arlene. Iyo, Sister Pulido. Ipinipilit ba niya iyon o nagpaparaya siya kung wala namang nalalabag na prinsipyo sa Biblia? Yan. Dito si Erich. Mahal na mahal niya ba si Jehovah? Ayun. Sister Remia. Gaano kahalaga sa kanya ang pera? Ayan. No. So yung paragraph 6, yung mga tanong dyan sa paragraph 6, kung napansin nyo, pinagsama-sama na tungkol sa pakikitungo o parang ugali no, ang tinatalakay. Pero dito sa 7, isa-isahin ulit natin yung mga tanong. So nabanggit na yung mahal na mahal ba niya si Jehovah? Ano pa yung mga kasunod na magandang tanong? May kinalaman dito. Sister Miranda.
Nagsisikap ba siyang magsuot ng bagong personalidad? Yan, salamat. Sister Azores. Matutulungan ba niya ako mas makapaglingkod pa kay Jehovah? Yan. Si Sister Kayubit sa likod. Pareho ba kami ng mga goals sa paglilingkod? Ayan. Si Dian. Nicole. Bumatay. Sa tingin ko ba, pwede ko siyang maging best friend? Ayan. No. Si Sister Cho. Magiging mahusay bang ulo ng pamilyang nagugustuhan kong brother? Ayun. Yeah. Tama-tama. Sister yan nagtanong. Meron pa? Si Christine. Kung isa naman pong brother, pwede niyo pong pag-isipan kung mapagpasakop ba yung isang sister na nagugustuhan niya kahit may mga kahinaan o pagkakamali siya. Kung napansin nyo, salamat sa lahat nung sumagot ng mga tanong. Yung mga tanong dito sa 7, kung ikukumpara doon sa tanong sa 6, anong mas mabigat? Sister Pambit. Ito pong sa 7, may kaugnayan sa spiritualidad niya. At kung papaano iyon makakaapekto sa iyo bilang kabiyak. Kaya, yung spiritualidad niya, pwedeng makaapekto dun sa mga binanggit na tanong dun sa 6. Kaya mas mabigat yung sa 7. Ayan. Tama yan, ano? Kung positive yung sagot dun sa mga tanong sa 7, malamang sakop na nun yung mga tanong dun sa 6. Kasi yun ang effect nun. Diba? Ngayon, ano yung kailangan para makuha natin yung mga sagot dito, Sister De Los Santos? Hindi po agad-agad ito masasagot, kaya kailangan po ng panahon para masagot. Kaya gamitin yung panahon sa panahon ng pangliligaw, pagliligawan pa lang sa pagiging magkasintahan, para maging mabuti ang gusto mo mapangasawa. Ayan. So, magagawa yan sa panahon ng pagiging magkasintahan. No? Mahirap gawin yan kung hindi pa kayo magkasintahan. No? Tatalakay natin yan. Kaya kung hindi pa kayo magkasintahan, huwag mo munang alamin yan. Kasi baka hindi ka naman gusto nung sayang lang yung effort mo. Diba? Kaya kailangan magkasintahan muna bago mo gawin ito. Okay, so ano yung mga pwedeng gawin? Pagka magkasintahan na, 8 hanggang 9. Sa panahon ng pakikipagligawan at pagiging magkasintahan, makakatulong din kung aalamin mo ang tingin ng iba sa nagugustuhan mo para mas makilala mo siya at makagawa ka ng tamang desisyon. Pwede mong itanong sa kanila kung ano ang mga katangian niya at kung ano ang masasabi nila tungkol sa kanya. Halimbawa, kilala ba siyang mapagpakumbaba, mabait at makatwiran? Ikwento ni Sarah, isang sister sa French Guiana, ang ginawa niya bago niya napangasawa si Daniel. Nagtanong ako sa iba kung ano ang masasabi nila tungkol kay Daniel. Kinausap ko yung brother na nakasama niya sa bahay at sa pagpapayunir, pati na yung isang elder sa kongregasyon nila. Nagtanong din ako sa mga kaibigan namin at sa mga sister na kakongregasyon niya. Sa mabait na paraan, pwede mo ring tanungin ang kasintahan mo kung may kailangan kang malaman tungkol sa nakaraan niya o sa buhay niya ngayon. May ilang seryosong bagay kasi na pwedeng pagmulan ng problema kapag mag-asawa na kayo. Kung may napansin ng ibang mature na kapatid tungkol sa kasintahan mo o kung may mga pagdududa ka na hindi maalis sa isip mo, huwag baliwalain ang mga iyon. Pag-isipang mabuti ang mga iyon para makapagdesisyon ka kung talaga bang para kayo sa isa't isa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pwedeng gawin ng mga mag-asawa para mapatibay ang pagkakaibigan nila. Salamat. So, ito yung question sa 89. Ano ang makakatulong sa mga gustong mag-asawa para makagawa ng tamang desisyon? Sister Tulagan.
Dito. Pakitaas kamay. Makakatulong po kung aalamin natin ang tingin ng iba sa nagugustuhan natin para mas makilala pa natin siya. Pwede po nating itanong sa kanila kung ano ang mga katangian niya at kung ano ang masasabi nila tungkol sa kanya. Sa tulong po nito, makakagawa tayo ng tamang desisyon. Ayan. Bigay tayo ng example na ganyan ang ginawa. At kung ano yung resulta. Nakitang may binigay na isang halimbawa dyan. Sister Kayubit. Yung halimbawa po ni kwento ni Sarah, isang sisters of friends, ganyan, yung ginawa po niya bago siya mag-asawa. Nagtanong po siya doon sa mga kasama ni Daniel tungkol doon kay Daniel kung ano yung katangian niya. At doon po sa pinakamalapit kay Daniel na kasama niya sa bahay. So, pati na yung isang elder sa kongregasyon nila. Kaya po, nagtanong din ako, sabi niya, sa kaibigan namin, mga kasama sa kongregasyon. At nakita niya po yung katangian ni Daniel. Kaya po, sabi niya, sa mabait na paraan, pwede mo ring tanungin yung mga kasintahan mo kung may kailangan kang malaman at tungkol sa nakaraan niya o sa buhay niya. Kasi meron po minsan na mga pangyayari sa bawat isa na parang gusto nating ilihim, pero mahalaga po yun malaman ng individual. Salamat. No. Tingnan natin yung picture, mga kapatid. Komento. Sister, katabi ni Jen. Moscosa, Sister Moscosa. Sa picture, may kita po natin ang isang lalaki at babae na masayang nagkukentuhan. Marahil sila ay nagliligawan pa lang o magkasintahan na. Isa itong paraan para mas makilala nila ang isa't isa, ang pagbabanding. Halimbawa, ang pagkain sa labas, pero dapat kung gagawin nila ito, dapat na lagi silang may kasama o chaperon. Kagaya po dyan sa picture, kasama nila ang kanilang mga kaibigan. Kaya ayon sa caption, sa panahon ng pakikipagligawan at pagiging magkasintahan, sikaping makilala ng mabuti ang nagugustuhan mo. Ayan. Salamat. Sister Barin. Mapapansin rin sa picture na may kasama silang ibang mga kapatid, pati doon sa mesa nila. Dahil dito mas nakikita ang tunay na personalidad ng bawat isa. Mas may pagkakataon ng iba na makapagbigay na makakatulong na payo o obserbasyon. Oo nga, no? Meron palang kasama sa mesa. No? Si Pula kasi nakita ko. Sister Kalara. Makita din natin yung magkasintahan na talagang naglaan sila ng oras para magkakilala sila sa isa't isa kasama ng mga kapatid para dumating yung panahon na magkaroon sila, kailangan nila ng payo, kilalang-kilala na sila ng mga kapatid. At kung anumang yung payo, yun yung pag-iisipan nila para magkaroon sila ng tamang desisyon. Salamat. Sister Cho. May kita rin po dito na habang nagkikwento o nagsasalita yung brother, buong atensyon naman pong nakikinig yung sister at based po dun sa facial expression niya na hindi lang siya basta nakikinig kundi nag-observe din po siya marahil kung paano po magsalita yung brother, yung paraan ng pag-iisip nito. Dahil po dito, mas nakikilala niya yung mga katangian nito at yung lalim ng kaugnayan niya kay Jehovah. Kaya naman ipinapakita po nito na yung panahon ng pakikipagligawan at pagiging magkasintahan ay magandang pagkakataon din po para alamin yung panloob na pagkatao ng isa't isa. Gaya po ng sinasabi sa unang Pedro 3:4. Tutulong po ito upang makagawa ng matalinong desisyon kung para po ba talaga sila sa isa't isa. Yan. No. So, ganda ng no? Picture niyan, dami niyang komento Siguro nagkatuluyan yung dalawang yan. Pero paano kung meron kang nakitang konting pagdududa? Paano? Merong konting negative. Sister Francia. Dahil sa
obserbasyon na ng matagal na pagliligawan at mayroong negative, pagdududa sa isip mo, hindi yun maalis-alis kasi kitang-kita mo yung mga ugali niya. Sabi dito, ay pag-isipan mong mabuti kung kaya mo nang masaktan ngayon o mas masaktan ka sa hinaharap. Ibig sabihin, hindi mo obligadong ituloy yung courtship. Ayan, So pagka magkasintahan, hindi ibig sabihin na kasalan na ang kasunod. Diba? Pwede namang hindi matuloy. Depende. Kasi ito pa lang yung pagkilala nyo sa isa't isa. So yun yung tinuturo dito sa atin. Huwag nating baliwalain nyo kasi pagka kinasal ka na, yun na yun. Diba? Padre Alburo. Hindi natin makalimutan yung sabi ng pag-aasawa ay isang sabing pagkain na isusubo, iluluwak kapag napasok. Kaya para ba talaga kayo sa isa't isa? May mga bagay na dapat bigyan ng pansin. Yung nabasa ko noon sa Watchtower, long period of courtship. Malay mo, ito palang lalaki, itong babae pala, merong lunatic pala siya o psychic defect. Tapos mag-asawa kayo. Ngayon, kinasal pagkabukas, wala na. Dahil sa bagay na obserbahan mo sa kanya. Kayong do's and don'ts, likes and dislikes, kailangan malaman natin yun sa ating mapapangasawa. Okay. So, gandang punto po yun. Sister Gaton. Maganda rin po yung binanggit dun sa 9 na wag natin i-ignore yung honest observation ng mga kaibigan nung kinikilala natin. Kasi sila yung nakakakilala sa kanya. So kung kaya natin yung i-handle sa ngayon o hindi, doon maganda i-base natin doon yung decision natin kapag i-choose natin pagpatuloy yung pakikipagligawan. Ayan. So alam na ninyo, mga kapatid na single, kung anong gagawin ninyo. Ngayon, ang pag-usapan naman natin, yung mga mag-asawa na. Kung paano mapapatibay yung kanilang pagiging magkaibigan. Sabi, maglaan ng panahon sa isa't isa. 10 tayo. Gaano man kabisi ang isang mag-asawa, dapat pa rin silang maglaan ng panahon sa isa't isa para mapatibay ang pagkakaibigan at pagsasama nila. Pagkakataon na iyon para mapag-usapan nila ang mga nangyayari sa araw-araw, masabi ang mga naiisip at nararamdaman nila, makapagpakita ng pagmamahal sa isa't isa at makapag-enjoy ng magkasama. Salamat. Tanong sa 10, bakit magandang maglaan ng panahon sa isa't isa ang isang mag-asawa? Si Sister Isa. Kasi pagkakataon po ito para makakwentuhan natin yung asawa natin. Ikwento natin ano ba yung nangyayari sa atin sa araw-araw, ma-share yung nararamdaman natin, ma-express kung gano'n natin kamahal yung asawa natin at mag-enjoy na magkasama. Ayan, parang ang saya-saya pagka gano'n ang ginagawa. Sige. Pero pwedeng merong makasira naman ng pagiging magkaibigan ninyo. Tignan natin sa 11. Kapag matalik na magkaibigan ng isang mag-asawa, mas gusto nilang magkasama sila imbes na magkalayo. Siyempre, may mga panahon talaga na hindi sila magiging magkasama. Pero delikado kung magkakalayo sila ng matagal. Halimbawa, may ilang may asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa, kaya matagal silang napapalayo sa pamilya nila. Totoo, baka makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya ang trabahong iyon. Pero kung matagal na hindi magkasama ang isang mag-asawa, posibleng masira ang pagsasama nila. Salamat. Tanong sa 11, ano ang pwedeng makasira sa pagkakaibigan ng isang mag-asawa? Sister Ursal. Yung matagal po na magkalayo sila, lalong-lalo na kung halimbawa ang isa sa kanila ay nagtatrabaho abroad, lalo ngayon, madali na lang mag-text ng nakarating na sa ibang bansa yung chat mo. Eh, madalas yung mga paninira, mag-chat doon na yung partner mo, mayroong dito. Yun talaga ang number 1 na nakakasira sa mag-asawa, yung paninirang puri. Ayan. So isang possible na maging problema yon. Pero ano pa yung nakikita niyong delikado talaga? Kapag matagal na magkahiwalay, na hindi magkasama,
yung mag-asawa? Father Tisara. Yung isang magkaibigan po kasi kapag lagi silang magkasama, nagkakausap, may panahon sa isa't isa, mas nagiging malapit sila. Kabaliktaran naman ito kapag naging magkalayo sila. Kaya yung mag-asawa kapag magkalayo sila ng matagal-tagal na panahon, pwede rin lumamig yung pag-ibig nila sa isa't isa. Ayan. At maibaling kay iba. Kung sino yung nandun sa katabi niya. Mr. Villamor? Karagdagan lang din po, may mga creation ng Diyos na Jehovah gaya po ng swan na madalas po magkasama ang magkapareha. Pinapakita po nito na kapag malapit po ang isa't isa, yung magkapareha, mas tumitibay po yung ugnayan nila. Ganyan din po sa mag-asawa. Kapag madalas po sila magkasama at naglalaan ng panahon sa isa't isa, mas mapapalapit po sila at mas tumitibay po yung relasyon nila. Yun. No. Kaya may maganda pang example galing sa mga creation. So nakita natin yung punto, no? Ito yung pwedeng sumira doon sa pagkakaibigan, yung matagal na hindi magkasama. Okay, 12 at 13 tayo. Tingnan ang ginawa ng ilang may asawang Kristiyano para matiyak na may panahon sila sa asawa nila. Sinabi ni Leia na taga-Guam, "Marami kaming na-enjoy gawing nang magkasama ng asawa ko. Bihira lang kaming sumama sa mga gathering o mga lakad nang hindi kasama ang isa't isa." Sinabi naman ni Roxanne na taga-United States, "Napaka-busy namin. Kaya nakatulong sa amin ang pag-i-schedule ng panahon para sa isa't isa, gaya ng ginagawa namin sa iba pang importanteng gawain." Ganito naman ang sinabi ni Damien na taga-France, "Sinikap naming magkaroon ng interes sa gustong gawin ng isa't isa, at bandang huli, na-enjoy na rin talaga namin iyon." Sinabi ni Katie na taga-United States din, "Minsan, itinatabi muna namin ang cellphone namin para makapag-focus kami sa isa't isa. Ang pinaka-importante sa lahat, gawin ninyo ng magkasama ang mga espiritual na gawain." Ikwinento ni Miriam na taga-France, "Umaga pa lang, nagbabasa na kami ng Biblia. Tapos, pinag-uusapan namin kung ano yung mga nagustuhan namin doon at kung paano namin iyon magagamit sa buhay namin. Talagang na-enjoy ko yon." Idinagdag pa niya, "Gustong-gusto ko rin kapag magkasama kaming nananalangin at naririnig ko kung gaano kamahal ng asawa ko si Jehovah." Ito ang sinabi ni Katie na binanggit kanina. Paborito naming gawing magkasama ang pangangaral. Natutuwa kaming marinig ang sinasabi ng isa't isa tungkol kay Jehovah at natututo rin kami sa isa't isa. Salamat. Tanong sa 12 at 13, sa una nga, sa letter A. Ano ang ginawa ng ilang may asawang Kristiyano para matiyak na may panahon sila sa asawa nila? Pwede raw tignan yung picture. Ano yung ginawa? Ano yung mga example na binanggit dyan? Meron ba nagtatas doon? Ayun, Sister Gaspay. Sinabi po ni Leia na taga-Guam po. Marami pong panahon na hindi po sila pumupunta kapag yung isa po sa mag-asawa po yung wala po. Ayan. No, bihirang-bihira na hindi sila parehong present o magkasama. Father Eman. Sa larawan naman po, makikita natin ang magkasintahan kanina sa naunang larawan na mag-asawa na sila ngayon at sila po ay nagbabanding habang nagka-camping. At kung mapapansin po natin sa gilid, tinabi po muna nila yung kanilang cellphone para makapag-focus po sila sa isa't isa. Kaya makita natin sa kanilang expression na masayang-masaya po talaga sila. Pinapakita po nito na ang paglalaan ng panahon sa ating asawa, hindi lang basta kasama natin sila, okay na po yun. Kundi mahalaga rin po na maging present tayo at ibigay natin sa kanila ang ating buong atensyon. Ayan. Salamat. Napansin niyo yung Amos 3:3? Ano yung nakita niyong punto? Father Tisara.
dito sa punto nakita natin yung tanong na magkasama bang maglalakad ang dalawa kung hindi sila nagkasundong magkita. Kaya bago gawin nung isang mag-asawa yung isang schedule, kailangan nilang pag-usapan yun, upuan yun. Katulad nung ginawa nila Roxanne, na nagkapit ng tekstong ito, binanggit niya na malamang pareha silang naglilingkod ng full-time, kaya napaka-busy nila, marami silang mahalagang gawain. Pero isa rin sa mahalagang gawain na yun, yung magkaroon sila ng schedule na magkasama. Ayan. Oh. Diba? So, pinag-uusapan niyan, gumagawa ng schedule, pinaplano. Ganda rin yung yung punto dun sa taga-France, si Damien. Ano yung nakita niya dun? Magandang punto. Ganda yan. Sister Baswell. Sinabi po na sinikap nilang magkaroon ng interes sa gustong gawin ng isa't isa. Kaya na-enjoy na rin nilang gawin iyon. Ayan. Madalas kasi magkaiba yung gusto. Diba? So, hindi yung laging yung gusto mo lang. Gusto mong kainin, gusto mong gawin. Magsisikap ka rin na gustuhin yung gusto nung kaibigan mo, nung asawa mo. And then later on, sabi na-enjoy na rin yung mga bagay na gusto ng both parties. No? So napakaganda nitong mga mungkahi na binigay dito. Dito sa 13, ano pa yung nakita natin na mas magandang gawin? Sister Espejo. Pinili ko dito yung example ni Katie. Sabi niya dito, paborito ko yung sabi dito, mangaral kami na magkasama, natutuwa ang sinasabi ng isa't isa tungkol kay Jehovah at natututo rin kami sa isa't isa. Kaya kung magagawa rin natin ito, walang pagsalang na titibay pa ang pagsasama ng mag-asawa. Ayun. Kaganda, no? Brother Baniked, dun sa likod. Likod. Ang isang pinakamahalaga sa lahat para maging masaya lagi ang kanilang pagsasama ay magkasamang gagawin ang pinaka-importanting bagay. Yung maglingkod kay Jehovah at saka yung ginagawa nila Miriam na taga-France, yung nagbabasa ng Biblia tuwing umaga. Yan. So yung paggawang magkasama ng kahit anong spiritual activities natin bilang mga lingkod ni Jehovah. Yun ang lalong magpapatibay ng ating buklod ng pagiging magkaibigan at pagiging mag-asawa. Kaya napakaganda nito, no? Ngayon na tignan natin itong nasa box. Sabi, ang question ay, gaano dapat kahalaga ang kaugnayan natin sa ating asawa? So tignan daw natin kung gaano dapat ka-importante sa buhay natin ang asawa natin, yung box, ano? So ano yung napansin nyo dyan? Gaano ka-importante sa buhay natin ang asawa natin? Masasabi nyo bang yun ang pinaka-importante? Baragaton. Kung makikita po natin dun sa box, ang pinakamahalaga pong kaibigan natin, si Jehovah. Yan po, sumunod lang po yung ating asawa. Ayan. Tapos, tsaka pa lang yung ibang mga bagay. Ayan. Kaya nakita natin dito, no? Yung pangalawa na pinakamahalaga sa atin ay ang ating asawa. Okay. Kahit na ganon, may problema pa rin na babangon. So tingnan natin, manatiling malapit kahit may problema. 14 at 15. Dahil hindi perpekto ang mga mag-asawa, hindi maiiwasang magkaproblema sila sa pagsasama nila. Sinasabi ng Biblia na magkakaroon sila ng karagdagang mga problema sa buhay. Ayon sa study note sa tekstong ito, ang mga problemang iyon ay karaniwan na sa mga mag-asawa. Kapag lumitaw ang ganyang mga problema,
Bakit dapat pagsikapan ng isang mag-asawa na ayusin ang mga iyon at manatiling malapit sa isa't isa? Pag-isipan ng ilustrasyong ito, nagkaroon ng sira ang isang sikat na building o painting. Para maayos iyon, kailangan gumastos ng malaki ng may-ari. Aabutin din ng maraming taon ang pagpapaayos. Pero malamang na ipapaayos pa rin niya iyon kasi napakahalaga sa kanya ng building o painting na iyon. Parang ganyan din ang ugnayan ng mag-asawa. Kahit gaano pa ka-close ang isang mag-asawa, magkakaroon pa rin sila ng problema. Pero dahil napakahalaga ng pagsasama nila, aayusin nila iyon at posible naman talagang maging masaya ulit sila bilang mag-asawa. Malamang na kailangan ng panahon at pagsisikap para magawa iyon. Pero mapapasaya nila si Jehovah kung gagawin nila ang lahat para mapatibay ang pagsasama nila at para hindi sila maghiwalay. Kapag talagang pinagsikapan nilang maayos ang pagsasama nila, may papakita nilang mahal at nirerespeto nila ang isa't isa at si Jehovah, ang tagapagpasimula ng pag-aasawa. Salamat. Tanong sa 14 at 15. Kapag nagkaproblema ang isang mag-asawa, bakit dapat nilang pagsikapan na ayusin iyon? Magbigay ng ilustrasyon. Sister Moscosa. Dahil sa hindi po pagiging perfecto ng bawat mag-asawa, hindi po maiwasang magkaproblema sila sa kanilang pagsasama. Ayon sa 1 Corinto 7:28, magkakaroon sila ng karagdagang mga problema sa buhay. Pero ayon din po sa dulong part ng teksto, gusto ng Diyos na Jehovah na makaiwas ang mag-asawa rito. At magagawa nila ito kung pagsisikapan ng bawat mag-asawa na maging maayos yung pagsasama nila. Halimbawa, kung may lumilitaw na problema, dapat na pag-usapan ito agad bago pa ito lumaki at lumala nang sa gayon, makapanatili yung malapit na kaugnayan nila bilang mag-asawa. Ayan, salamat. Bigay daw tayo ng ilustrasyon. Brother Francia. Halimbawa, yung isang building o isang painting ay nasira, kailangang ayusin ito. Baka malaking pera ang kailangan, o gumastos ang malaking may-ari o kaya yung panahon niya, ay ilaan niya ito para magawa ito, ma-restore yung nasira na iyon. Ganon din pala, malamang na mapaayos din ang nasirang ugnayan o yung ugnayan ng mag-asawa, maglaan din siya ng panahon, sila ng panahon, at kahit anong para maibalik nila yung closeness nila sa isa't isa. Ano man ang problema na bumago. Salamat. No. Napansin niyo yung Malakias 2:16? Malakias 2:16. Ano yung pinakapunto dyan na may kaugnayan dito sa ating pinag-uusapan? Sister Cho. Sinabi po dito na napupuot si Jehovah sa pagdidiborsyo. Kaya naman kung pagsisikapan po ng mag-asawa na ayusin po yung naging problema nila, mapapasaya po nila si Jehovah kung patuloy po nilang patitibayin yung pagsasama nila at siguraduhin hindi po ito mauwi sa pag-iwalay. Ayan. Mabigat yung word na ginamit ng teksto, no? Napopoot si Jehovah sa diborsyo. Kaya parang hindi option yung diborsyo, no? Maliban na sa ilang makakasulatan ding dahilan. Sister Francia? Yung si Jehovah na puput sa pagdidiborsyo, minsan kasi parang gusto mo nang sumuko. Ayoko na talaga. Parang ganun yung naiisip nung iba. Pero dahil mahal mo si Jehovah, gagawa ka ngayon ng paraan para maayos yon. Ano yon? Magiging handa ka lang na magpatawad at magiging humble. Kaya yun yung mga susi para idulog mo kay Jehovah yung lahat ng nadaramdaman ng isa na kahit gusto mo nang mag-give up. Ayan. Sister Barin. May kaugnayan din doon sa illustration, doon sa isang mahalagang painting. Kapag nasira ito,
expert yung hahanapin natin para ma-restore ito. Ganyan din sa pag-aasawa. Si Jehovah yung pinakamahusay na makakatulong para maibalik yung matibay na pagsasama. Tama, no? Gaano man kamahal, aabutin. Not necessarily sa halaga, kundi sa emotional na bigat ng dinadala mo. Kailangan mong ayusin yan kasi kailangan eh. So, yun yung napakagandang punto na binabanggit dito. Kasi doon sa unang Korinto 7:28, ano yung punto doon? Medyo nabanggit kanina eh, no? Pag nag-asawa ka, ano? Ano daw sabi? Pag nag-asawa ka, dinadagdag. Oh, Brother Baswell? Binabanggit po doon na magkakaroon ng karagdagang problema sa buhay. So inaasahan na ng mag-asawa na magkakaroon sila ng mga problema at dapat nilang ayusin iyon bilang pagrespeto kay Jehovah, ang originator ng pag-asawa. Ayan. No? Nakapackage yan sa pag-asawa. Pag nag-asawa ka, sigurado magkakaroon ka ng problema na hindi mangyayari kung single ka. Pero pwede naman mag-asawa. Kaya lang, may babala na rito. Expect mo na yan. At ayusin mo. Diba? Pagka dumating ka sa puntong yan. Okay, so malinaw na yun. 16 tayo. Kapag nagkaproblema ang pagsasama ninyo, huwag isiping paghihiwalay ang solusyon. Ito ang pwede mong pag-isipan. Ano pa ang pwede kong gawin para mapatibay ang pagkakaibigan namin? Pag-aralan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakita ng pag-ibig at pag-isipan kung paano mo mas masusunod ang mga prinsipyo sa unang Korinto 13:4-8a. Imbes na maghanap ng paraan para takasan ang pagsasama ninyo, maghanap ng paraan para mapalapit at mapamahal ulit kayo sa isa't isa. Mag-focus sa magagawa mo para maayos ang pagsasama ninyo. Ipanalangin kay Jehovah na tulungan ka. Humanap ng mga publikasyon at video na makakatulong sa iyo at humingi ng payo sa mga elder at iba pang mature na Kristiyano. Tandaan na si Jehovah ang ikatlo at pinakamatibay na hibla sa pagsasama ninyo. Kung aasa kayo sa Kanya, magiging matibay ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Salamat. Mga kapatid, subaybay natin pagbasa ng unang Korinto 13:4 hanggang unang bahagi ng 8. Ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit, hindi ito nagyayabang, hindi nagmamalaki, hindi gumagawi ng hindi disente, hindi inuuna ang sariling kapakanan at hindi nagagalit. Hindi ito nagkikimkim ng sama ng loob, hindi ito natutuwa sa kasamaan, kundi nagsasaya sa katotohanan. Pinagpapasensyahan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, at tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo. Salamat. Ito yung question. Ayon sa unang Korinto 13:4 hanggang 8, ano ang makakatulong sa isang mag-asawa kapag nagkaproblema sila sa pagsasama nila? May picture din. Pwedeng tignan. Brother Miliano sa likod. Kadalasan kasi kapag nag-aaway yung mag-asawa, parang yung last resort lagi is maghiwalay na tayo. Pero hindi pala yun yung dapat na iniisip ng mag-asawa kapag nagkakaproblema sila. Merong binanggit dito na kailangang gawin or pag-aralan. Sabi dito, pag-aralan daw yung sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakita ng pag-ibig. Kaya yung binanggit kanina doon sa teksto, sa unang Korinto 13:4 hanggang 8, magandang bulay-bulayin ito at i-cultivate ng mag-asawa. Kasi baka nandito yung sagot doon sa mga problema na hinaharap nila. At maaaring makatulong ito para lalo nilang linangin yung pagsasama nila at mas mahalin nila yung isa't isa. Ayan. Diba? Sister Espejo. Karagdagan pa, maganda rin yung tandaan natin yung nasa unang Korinto 7, 10 at 11.
Inilarawan kasi ito ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ay hindi nagkikimkim ng sama ng loob. Kasi karaniwan minsan pag nag-aaway ang mag-asawa, yung isa maaring nagkikimkim ng galit niya. Kaya hindi pala healthy ito sa pagsasama ng mag-asawa. Tapos maganda rin yung sabi dito na kombinasyon ng magiliw na pagmamahal at determinasyon na gawin ito ang tama sa paningin ng Diyos. Kaya kung maiisip natin ito, yung uunahin natin kung ano ba ang paningin ng Diyos sa ating pagsasama. Kaya kung magawa natin ito, nakakapagpatibay ang magagawa ng Kristiyanong mag-asawa. Okay, salamat. May picture tayo, mga kapatid. May drama sa picture. Tawag tayo sa Zoom. Makikita natin sa picture na may mag-asawa dahil nagtatago sila. Kasi yung facial expression ng babae parang gusto niya umiyak. Pero tandaan natin na binabanggit ng Ecclesiastes 4:12 na si Jehovah yung ikatlong pinakamatibay na hibla sa pagsasama ng mag-asawa. Kaya kung may mga problema tayo, umasa tayo sa tulong ng Diyos na Jehovah pang sa ganun ay ma-patch up o maayos ang hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Ayan, tama yun. Salamat po. Brother Tisara. Doon din sa observation, makikita natin na mukhang bago pa lang yung problema na lumitaw kasi intense pa yung emotion ng babae. Pero malaya niya ito nasasabi sa asawa niya habang yung asawang yung lalaki naman ay nakikinig at nakahawak sa balikat niya. Makikita rin natin na mukhang sinisikap nilang sundin yung mga payo mula sa Biblia. Meron ding brochure na makakatulong sa kanila. Kaya maganda yung binanggit dito ng paragraph na kapag may problema, mag-focus doon sa magagawa mo, hindi doon sa magagawa ng asawa mo. At ipanalangin yun kay Jehovah na tulungan ka. Mukhang yun yung ginawa ng babae bago siya lumapit dun sa asawa niya. Salamat. No. Napansin niyo yung binanggit doon sa paragraph na sinabi ni Brother Tisara, no? Mag-focus sa magagawa mo para maayos ang pagsasama ninyo. Bakit kaya naka-bold yung mo? Yung word na mo? Bakit parang merong gustong idiin doon? Si Sir Calara. Dahil nakatutok ito hindi lang sa isa, dapat silang dalawa mag-focus para ma-solve yung problema nila. Mas makakatulong din sa kanila yung panalangin nila sa Diyos na Jehovah. Salamat. Pwedeng ganun, ano? Sister Lusong. Inapakita nito na dapat yung pag-aayos ng pagsasama ng mag-asawa, hindi aasa sa isa lang, sa partner na lang, kundi magmumula yan sa sarili nila. Kasi kung hindi kikilos yung isa, malamang hindi maaayos yung pagsasama nila. Hindi dapat aasahan ng isa na mauuna yung asawa niya laging ayusin yung problema nila. Yan. So, magagawa mo para maayos. So, kung pareho kayo nag-iisip nung magagawa ninyo pareho, magsasalubong na kayo. Diba? So, hindi pwedeng, hindi, magkasundo muna tayo. Pasabay tayo. Hindi, no? Gawin mo muna kung ano yung magagawa mo. Brother Del Santos. Kailangan sa mag-asawa, kairalin yung pag-ibig. Kasi, yun ang nagtatakip ng pagkakaroon ng isa. Ngayon, kung hindi ka magpatawad, away ang mangyayari. Talo-talo. At saka mag-asawa, hindi yung katulad ng bato, nag-untugan yung dalawang bato. Ano ibig sabihin? Nagtalo sila. Bato yan, ha? Walang kamay yun. Pero nag-untugan pa. Ganyan sa mag-asawa. Kailangan sa mag-asawa, ipakita yung pagpakumbaba, nawa, para maganda ang takbo ng kanilang pagsasama. Ayan. No. Experience yan ni Brother Del Santos. So dito sa box, no, marami tayong tulong pa na makukuha mula sa organization, no, ng Diyos ni Jehovah. No. Isa, tignan nyo na lang at kung gusto nyong reviewin, nandyan na. 4 yan na mga binanggit, no, na madali nating mabasa. Okay, sa 17 tayo.
Gusto ni Jehovah na maging masaya ang lahat ng lingkod niya, kasama na ang mga gustong mag-asawa at ang mga may asawa na. Kaya kung single ka at gusto mong mag-asawa, piliing mabuti ang magiging kaibigan mo habang buhay. At kung may asawa ka, patuloy na patibayin ang pagkakaibigan ninyong mag-asawa. Pagsikapang ayusin ang mga problema na pwedeng lumitaw sa pagsasama ninyo at umasa sa tulong ni Jehovah para magawa iyan. Kung gagawin mo ang mga iyan, masisiyahan ka sa iyong buhay kasama ng minamahal mong asawa. Maraming salamat, Brother Ocfemia, sa pagbasa ng mga parako. Tanong sa 17, paano magiging masaya ang mga gustong mag-asawa at ang mga may asawa na? Si Rose? Yeah. Magiging masaya sila kung susundin nila ang payo ni Jehovah at patuloy na patitibayin ang kanilang kaugnayan sa isa't isa at kay Jehovah. Salamat. So, para yun sa mga mag-asawa na, no? Doon sa mga single pa lang, yung mga gustong mag-asawa. Kahit may asawa na kayo, kunyari single, sagot kayo. Sister Baswell. Piliing mabuti yung mapapangasawa. Ayan, piliing mabuti. No? At napag-aralan na natin yung mga detalye kung paano natin gagawin yan. So nakita natin, susi sa matagumpay na pag-asawa, kailangan lagi kayong best friend. Hindi mawawala yung pagiging matalik na magkaibigan ninyo. Yun ang natutunan natin. Okay, so review tayo mga kapatid. Ano ang sagot mo? Paano makakapili ang isang single na Kristiyano ng mapapangasawa na magiging kaibigan niya habang buhay? Paano? May number 1 na binanggit ang Bible. Brother Miranya. Si Jehovah ang nagpasimula ng pag-aasawa. Kaya tama lang na magpagabay tayo sa Kanya kapag pumipili ng mapapangasawa. Makakatulong ang mga prinsipyo sa salita niya para makahanap ang isang Kristiyano ng taong gagabay sa Kanya. Ayan. Ano yung number 1 na prinsipyo? Sister Lusong. Dapat baptize ko yung mapapangasawa. At ganun din na alamin din yung ugali niya, yung spiritual niya, at tatanungin din yung iba kung ano yung pagkakakilala sa kanya. Ayan. Imbestigahan mo bago ka mag-commit. Anong makakatulong sa isang mag-asawa para mapatibay ang pagkakaibigan nila? Para mapatibay ang pagkakaibigan. Sister Tisara. Laging maglaan ng panahon sa asawa nila at gawin yung mga spiritual na bagay na magkasama sila. Yun. Na-experience nila Sister Tisara yan. Sister Gomez. Dahil hindi po tayo perfecto, kailangan pag nag-asawa, para mapatibay, kinakailangan yung lagi kayong magpakita ng pagpapakumbaba. Ayan, salamat po. Anong makakatulong sa isang mag-asawa para maayos ang mga problema sa pagsasama nila? Anong makakatulong para maayos ang mga problema? Kasi magkakaroon talaga ng problema yan. Hindi pwedeng wala. Pero anong makakatulong para maayos yung problema? Mr. Pulido. Sa Ecclesiastes 4:12, kapag sinama ng mag-asawa si Jehovah sa kanilang pagsasama, magkakaroon sila ng lakas para harapin yung problema nila. At tiyak na titibay yung pagsasama nila bilang mag-asawa at magiging masaya sila. Ayan. Kaya bulay-bulayin natin to mga kapatid, lalo na yung mga may asawa, no? Para mapanatili yung pagiging malapit sa isa't isa, pagiging tunay na magkaibigan, at patuloy na makapaglingkod kay Jehovah ng magkasama.
Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikibahagi sa ating pag-aaral ngayon. Tiyak na nakinabang tayo ng lubusan. Bilang pagsasara ng ating pagpupulong, tayo muli ay aawit. Pakisuyong tumayo kung angkop sa inyong kalagayan. Awit bilang 132. Tayo'y isa na. Genesis 2:23 at 24. Pagkatapos ng ating awit, pakikisuyan natin si Brother Espinola para sa closing prayer. Subaybayan natin ang himig at tayo ay umalisabay.